Pinaisa na ng referee ng OKC. Gusto pang dumalawa ng San Antonio Spurs. Dalawa lang yung tinarget ng OKC Thunder, itong si Wemby at itong si Dylan Harper. Ginamit ni Hartenstein yung dirty play kontra dito kay Wemby sa ilalim eh. Ang daming no calls, ang daming nagre-reklamo na naman ngayon tuloy ng mga fans. Gumana yung mahiwagang pito ng ref pagpasok ng third quarter. Inabot pa dyan mismo ng leg injury itong si Harper na bago pumasok sa third quarter kasi meron pa yung 12 points, 5 of 10 sa field. Ito yung sumasagot sa OKC sa early. Ito yung katulong ni Wemby. Ang problema, inabot ng injury. Trinabaho talaga ng OKC. Masama rin yung inabot dyan sa OKC dahil bumalik ulit yung hamstring injury nitong si Williams. Hindi na yan nakabalik. Halos sabay sila ni Harper palabas sa locker room. Ang nangyari dyan, bigla pang bumaba yung performance nitong si Wemby. Hartenstein lang pala yung pipigil sa kanya sa ilalim. 21 points lang pero may 17 rebounds, 8 to 16 sa field. Samantalang si Hartenstein yung gumamit ng pinagbabawal na teknik. 10 points na may kasamang 13 rebounds, may kasama pang physical. Biro lang, ba magalit sa akin yung mga pansang OKC dyan. Mas inasahan pa to kumpara ngayon kay Holmgren sa ilalim, 13 points pero 4 rebounds lang. Kaya kung yan nga raw yung tatapat kay Wemby, talagang kinakain siya sa ilalim eh. Kaya yung ginawa diyang adjustment ng OKC Thunder, itong si Hartenstein yung ginamit nila. May physical game kontra dito kay Wemby. Sa fourth quarter nga, 4 points lang, 2 of 7 sa field yung nagawa ni Wemby. Talagang nilockdown. Pagpasok pa lang ng first quarter, ramdam na agad na gustong bumawi ng Thunder sa Spurs after ng double overtime loss sa game 1. Mas naging agresibo pa nga dyan itong si SGA sa paint. First half, nasa 22 points na yan. Pumutok pa sa second half, 30 points, 12 to 24 sa field. May 9 assists, perfect sa free throw. Mas mabilis yung ball movement at transition play na ginawa ng mga to. May physical defense kontra kay Wemby at yan mismo yung nagpahirap sa kanila. Hindi tulad sa game 1 na halos kontrolado ni Wemby yung paint. Walang Dylan Harper sa second half. Diyan mismo nagkaroon ng malaking advantage ang OKC. Sinamantala nila halos si Devin Vassell kasi lang yung naging support ni Wemby. 22 to 25 points yung dalawang yan. Kaya kinapos talaga yung San Antonio Spurs na wala sa kanila yung secondary playmaker, may extra scorer, transition initiator at pressure reliever kay Wemby. Samantalang ang OKC kasi, aasahan mo na talaga na pagpasok ng second half, dyan mismo mas nagiging agresibo yung mga to, offense to defense. Mas lalong nagbibigay yan ng matinding pressure. Kahit na wala pa sa kanila si Williams, balanse pa rin yung mga to. May Caruso pa na gumana, may Jared McCain, AJ Mitchell, halos lahat yan biglang gumana at pumutok pagpasok ng third to fourth quarter. Kaya itong si SGA sobrang kampante, lalo na't alam nila na pagod na itong si Wembanyama. Isa pa, hindi nila yan pinapaporma gaano at ganun kadali sa ilalim. Mas binabad nila si Hartenstein sa second half para pisikalin itong si Wemby. Sabay kumamada si SGA, 22 points sa first half, tapos tinapos niya sa 30 points. Halos 8 puntos lang sa second half pero meron niyang free throw at assist na ginawa. Sobrang kampante sa mga teammate kaya hindi rin nasayang talaga. At sinabi mismo ni SGA sa postgame na malaking adjustment ang pagiging aggressive nila. Bakit sila naka-bounce back sa game 2? Parang ang pinakasusi nila sa series na to, pigilan talaga itong si Wemby gamit itong physical. Malapatsulya itong si Hartenstein para lang pigilan itong si Wemby. Alam rin naman ni Wemby yung bagay ng araw na yan dahil sa postgame sinabi niya na inaasahan niya na yung adjustment ng OKC sa kanya after ng dominant performance niya sa game 1. 41 points, 24 rebounds sa game 1. Sa game 2, halos kalahati yung nawala sa kanya mula opensa at rebounding. Kaya nakita na mas nagiging effective nga raw talaga ang OKC dyan. At malinaw na napagilan nila itong si Wembanyama at malaking kawalan talaga itong si Harper na secondary playmaker kay Wemby. Base mismo kay Wemby na kailangan nga raw niya ng mas mabilis na decision making laban sa double teams na ginagawa sa kanya ng Thunder. Humanap ng mas maagang passing rates at tulungang gumalaw muli ang San Antonio Spurs sa offense kapag kinukulaps na sila sa depensa. Dahil sa game 2 nakita mismo yan sa Thunder na kaya nilang limitahan ang inside game niya kapag kulang ang secondary creator. Diyan mismo nag-collapse ang Spurs. Bago kasi mawala si Harper sa third quarter, kailangan pambantayan ng Thunder yung drivings at perimeter movement at lob threats kay Wemby. Pero pagkatapos ng injury ni Harper, halos si Wemby na lang
yung naging primary creator sa opensa nila, sila Castle, Johnson at Basel, hindi gaanong gumana dyan. Kaya mas madaling mag-collapse yung opensa nila dyan at dyan mismo nagbigay ng matinding pressure ang OKC pagdating sa depensa, kaya sila sinibak.